paano mo palalakihin yung Ay, ang karinderya. aming pisto, maliit lang, live na live. Dalawang lamisa na makaharap. Alam mo, ganyan din kami nag-umpisa noon. Tapos wala kaming pisto pa mabigyan si Mayor. Ang importante, nag-umpisa ka tapos kung paano mo yan palalakihin. Nasa sayo yun. Kasi alaman mo na yung iba nga hindi pa nakaka-umpisa Di Parang ba? kami lang, vendors na lang, mga bebay. Ay, okay lang yun. Ang pangarapin nyo kung paano kayo makakalis dun sa level na yon, sa sitwasyon na yon na kayo nandyan. Kasi kung ganun din paulit-ulit yung gagawin na kayo parang sa maliit lang kayo nakadepende, talagang maliit lang din ang ibibigay sa inyo. So, kagaya namin na nag-explore talaga yung kapital, parang ano na yon, susunod na yan kapag alaman mo na ang gagawin. Mahirap yung may kapital ka tapos hindi mo pa alam ang gagawin. Diba? Madali lang gawa ng paraan yan. Basta mapipigure out nyo rin yan. Kailangan kami na ipagparaos sa araw-araw at saka yung pagbiyahe ng tricycle na kumita dili. Kumisi wala kita, kumisi meron. Basta ang gawin nyo lang, pagka may kita kayo, mag-save din kayo. Tapos, yun, palaguin nyo. Yung, kumbaga parang, i-ano nyo rin, i-roll nyo din sa yung cash flow. Kailangan talaga yan. Maintindihan natin. Siguro, hindi pa rin kayo nakakapunta doon sa point na, kagaya ng ginawa ko na, nag-explore talaga ako, hindi yung doon lang ako sa isang lugar. Tinamon, dati nasa Bawan kami, tapos pumunta pa kami ng Manila. So yung opportunity talaga, hindi mo yan makikita kung hanggang doon sa isang place na, baka mali yung place na pinupuntahan nyo. Ay, doon lang sa terminal, ng tricycle. So hanap ka pa ng ibang pwesto, hanap ka pa ng ibang opportunity. O mag-vlog ka din, no? I-vlog mo yung negosyo mo. Ano ba negosyo mo ngayon na iba pa bukod sa karinderya? Di ba dati may pawid ka? Pag mina-order ng pawid, saka lang kami yun. na-angkat. Pawid. O di ba? Di ba ano yon, hindi ka namuhunan sa pawid? O order ka lang? Ha? O yun nga. O tingnan mo to ha, tapos ano mo na wala kang puhunan. Dapat yung pagpapawid mo, nagbablog ka, o sino ba dyan na mag-order ng pawid? Pwedeng maramihan, mas malaking discount pag marami. O di mo kukuha mo yung malaking demand. O. Tapos paggawain mo din ng bahay kubo si Kuya. Hindi ko na nga magawa. Si Kuya Dayo. Sa bagay, nag-ano pa yun, nagta-tricycle. Tuwing umaga ako'y busy lagi hanggang alas 10. Ako nagluluto, ako nag-ugas ng plato, ako namamalingke, ako nag-serve. Ay pag kukuha naman ng katulong, ay di yun kakutik kong tubo. Baka doon lang mapapunta sa katulong. Ay alam mo, pag nakapagbayad ako sa palengke, pag nakapagbayad ako sa palengke ng mga niluto ko, matitira sa akin kuminsan 200, 300. Ayun yung natitira. 300, 200. Yun lang, maliit lang. Apat Mas na patahay lang ang ito talaga yung senaryo sa ganyang klase ng mag-umpisa tayo ng negosyo na hands-on sa atin lahat. Kasi naranasan din namin yan sa amin ng luto, sa amin ng serve, sa amin pamalengke, sa amin din ang paghuhugas ng pinggan, lahat ganon. So kapag hindi natin natawid ang ganyang sitwasyon, nako, ayun, na-stuck na tayo diyan sa ganyan. Naisip ko nga, 5 taon na akong garin, hindi pa ako na... imagine mo, 5 taon na, no? Hindi pa ako na, nag-click o na unlad ang aking negosyo, gayon pa rin ang... Sa palagay mo, anong mali? Pisto namin ang mali. Ayun, di dapat yun yung sinusolusyon. Naka-live lang. Ay, wala pa namang maibigay sa amin ang munisipyo na para maganda kami. Kung aantayin nyo ba yung munisipyo, sa palagay nyo ba dadating pa yun? Sabi nila, kami may lipatang magandang pisto. Pinangakuan kayo. So yun lang ang inaasahan nyo. Asahan nyo yung sarili nyo. Magpursige kayo na kayo nang humanap ng pwesto na para sa inyo. Kasi mahirap umasa sa iba, lalo na politiko, nangangako lang.
Hindi naman sinasabi na pwede rin magkatotoo, pero pwede din naman na Pagka naman hindi sa bayan mo mismo itatayo ang iyong negosyo at sa mga highway-highway lang, wala namang kasi oo, ganun talaga. Kasi nga, ang tao, kung saan nandun, dun ka. Marami ang naging customer, yung mga tricycle driver na mga kumisan mga barat pa sa pagkain. Tapos Yung pinapautang mo pa. halaga 50 pesos na o 30 pesos order pa sa iyo ng kalahati. Ganun. Halagang 20 lang ang ulamin nila. Pero hindi Kaya naman kinakabiyahe. nangungutang. Ay nakakapangutang din kinabukas bayad sa hapon. Grabe Halagang 50 pesos. Halagang Hindi pinakamahal pa na nila yun, 50 ma-afford. pesos na. Oo. Pinakamahal na yun. Takalan din nugan, 35, iyon pang kalahati pang order eh. Gagawin ko naman, 25 ang kalahati. Adi sabi sa akin, hindi daw ako marunong mag-mat. Kalahati 25, isang takal 35. Akala siyang ganyan. So, yung market mo ay medyo mahirap din. Tapos Dami kasi ng tao. kasi wala rin naman siguro silang capacity na bumili. Kung minsan nakakaisang alis ang tricycle sa maghapon, minsan dalawa. Mahina din siguro yung kita nila. Mahina So, kaya nakakawa inuwain din naman. Oo. Nakakawa naman kung hindi pagbibilhan mo ng mura. Sabi ko nga, ay ang aking tindang masa. Oo. Presyo So, masa. andun ka na sa stage na yon na parang hindi ka na makakaalis. Ang ano ko naman, kahit mura, ubos naman, hindi naman na Natitenga. Napapanisan. Mahal nga ang tinda mo, kung malalabis naman, wala na ang tubo. Iyaan mo pagka may pagkakataon na sana may matutunan ka dun sa mga isinishare namin tungkol sa pagdinegosyo na paano may tawid doon sa another level. Kasi pag na-stuck ka sa isang sitwasyon na ganyan na mahirap umalis, medyo para bang mawawalan ka na ng pag-asa, no? Bago kulang pa ang income sa konsumo sa mataas yung cost, maliit ang income, ang profit, lumiliit din, nawawala, lugi. Tapos doon mo pa kinukuha lahat ng pangangailangan mo. Nakakalungkot lang na mga ganitong klase ng gusto maghanap buhay pero parang hindi nila makita kung papaano nila, alam mo yun, parang papaano nila ilalaban yung negosyo. Sa tingin mo, papaano mo siya ilalaban yung negosyo mo na yun? Kaya pa ba o ititigil na lang o maghahanap na lang uli ng bago o ano pa? Hanggat kaya kakayanin ko talaga, nakakaraos din naman kahit pa paano nakakasagot niya sa pangailangan ng eskwela, araw-araw na pagkain. Parang pantawid gutom na lang, gano'n. Parang gano'n, pang makaraos lang. Para makaraos. Oo. So maganda din yon dahil nakakaraos ka. So dapat diyan, siguro may payo ko diyan, magsubi-subi ka ng pakunti-kunti para pagka gusto mo yung iangat yung negosyo mo, meron ka at least na magagamit na pang dagdag puhunan, dagdag kapital, yan. Para mas lalo pang lumaki, no? Okay ba yun? Okay. Kasi kami, nag-umpisa talaga kami, walang-wala. Nagugupit ako, tapos habang nagugupit ako, nag-aral ako sa kolehiyo. Sinikap ko makatapos. Pero pagdating dun sa nakagraduate na ako, hindi pa pala yun yung bagay sa akin. So, sana ang kinuha ko na lang ay business management o business administration. Mga related courses na sa negosyo, yung mga business related courses sana ang kinuha ko. So, naging parang connected dito sa ginagawa ko na to. Kung paano i-level up ang negosyo na 5 taon na paulit-ulit na lang. Parang panawid gutom na lang. Tapos minamahalan pa ang permit sa liit na negosyo. Nakakalungkot yung ganitong mga pangyayari sa atin. Siguro kailangan matuto na rin tayo. Matuto tayong mag-adapt, ano yung mga kailangan ng merkado, ano yung solusyonan mo na problema. Kailangan may
makita ka na problema na pwede mong solusyonan, pag nasolusyonan mo yung problema na yon, babalik sa iyo yung income, yung kita. Kumbaga, value muna bago yung kita. Siguro yun yung hindi nyo pa nakikita kung ano yung problema na dapat yung solusyonan. Hindi ko rin alam kung ano yun. Kayo, doon sa posisyon nyo, doon sa lugar ninyo, meron laging problema dyan na nangangailangan ng solusyon. Na kapag nasolusyonan mo, yung kita sa'yo. Iniisip ko nga minsan para lumakalaki ang kita ko. Di nanguha ko ng gulay sa amin, totoo lang pako, puso, mga gabi. Siyempre hindi ko na binibili yun. Yung titinda ko, kaya nadadagdagan ang aking kita. Yung sariling gulay na lang ang naitinda. So, ano pa rin ako sa iyo. Pero umahanga pa rin ako sa iyo. Saludo pa rin ako dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, nakita ko masayahin pa rin yung pinsan ko. Grabe, oh. Maganda pa rin. Ganda pa rin. Ito, pinsan ko na ilang taon nang agwat sa akin. Ako 56 na ako. Tapos ako, ano pala, halos 9 years dahil 47 ako, yan. Kasi nga, ang naging buhay ay hindi pare-pareho. Wala na ang ngipin. Okay. Goodbye muna sa ating mga viewers na nanonood. Sana may natutunan kayo sa aking kwentong madalian lang. Mga kanego, yan. Tandaan nyo yan, yung mga sinasabi ko lagi sa inyo. Hindi basihan dito na nagtagumpay yung iba, kundi sa sarili mo. Kailangan yung sarili mo ang unahin mo bago ka makatulong sa iba. Sarili mo muna ang iyong paunlarin. Kasi mahirap tumulong sa iba kapag walang-wala ka pa. Diba? Gusto mo rin tumulong pero wala ka. Hindi mo nakatulong ka man, kaunting bagay lang. Oo. Tapos ka din. Mahirap sumagip na nalulunod. Kung ikaw mismo nalulunod din. Di ba? Isa na lang, tulad ko, isa na lang dapat ang aking intindihing anak na balik dapat 3 na lang kami. Yung aking 2 apo, aking pang kung saan kinukup ko. At Kaya ano nangyari doon? Mga anak kung saan Apo wala mo? yung mga magulang. 2 yung aking apo na kapisan. Aking kung saan may obligasyon ko na rin. At balay nga ang mga magulang. May mga asawa na kanila. Hindi ako na nag-shoulder dyan sa aking 2 apo. Kahit paano sila high school na naman ngayon. Yun. Talino naman ikaw. Akalain mo yun na nakakapag-support ka pa sa kanila samantalang kumbaga kung susumahin parang ang hirap-hirap na nga ng iyong sitwasyon sa negosyo mo. Ang hirap-hirap na nga nun pero mas inuuna mo pa na parang bang yung hindi mo naman problema dahil problema naman yun ng mga anak mo yun. Problema ng mga anak mo, inaako mo pa. So, nasaan sila? Anong ginagawa nila? Ay, nagbibigay din naman sila ng kaunti. Ay, di, ayun. Nagbibigay pero hindi sapat. Hindi naman sapat. Yun. Hindi kung saan may dagdag na nga lang sa konsumo. Oh. Salamat na rin kahit pa paano dahil Talagang, yung mga aking apo hindi naman sana, ako, kung saan hindi naman ako lugi dahil nakakatulong ko rin sa bahay. At matalino rin naman sa pag-aaral, hindi naman siya. Kung tutusin niya, ang medal niya sa amin. oh, medal, ang dami. Na rin naman ako. Pero, yun, isang achievement yung kasiyahan sa buhay. Nagkaroon tayo ng ganyang karangalan, ano? Mga matatalino mga bata. Ay, nako. Sana lang magtuloy-tuloy yung kanilang magandang kapalaran, ano? Makita nila kung ano yung mga problema na hinakaharap ng pamilya, no? At huwag sila makalimot pag sila ay nakatapos na at sila ay sana nga maganda ng buhay, ano? Kasi makatapos makapagtrabaho, siguro naman kahit pa paano tutulungan nila ako pag hindi ko na kaya maghanap buhay. Sana lang, ano? Sana. Okay. Dalangin. Ating panalangin sa Diyos yan, no? Okay, hanggang dito na lang mga kanigo. At
Ito sinasabi ko lagi sa inyo. Talagang tunay Mahal ay na mahal ko yaman. po kayo. At ang gusto ko, sama-sama pa rin tayong umasenso. God bless you po. Bye-bye. Salamat sa pasalubong. Pasalubong.